Oh, so nakakita na kayo nung unang attempt namin ni Rich na gumawa ng mga video, mga 2 minutes hanggang 4-5 minutes. So nais kong paliwanagan yung tinatawag na cycle time para napaplano natin kung gaano katagal or gaano ka-ikli yung kailangan na preparasyon, etc. or activity sa bawat hakbang ng paggawa ng video. So, ang unang-una, syempre, bago kayo mag-video, meron kayong pre-production. So, yung pre-production, step 1, planuhin nyo yung, maayos na ba yung blackboard? Yung mic ba, gumagana? Okay? Ayos ba yung ilaw? Okay? Yung software, may hard drive space pa ba ako? Etc. etc. So, yan yung pre-production. Sabihin na natin 2 to 3 minutes yan. Lagay na natin sa 3 minutes, 3 minuto. Lalong-lalo na kung alam niyo na, parang nagkakwento lang kayo dun sa gagawin yung video tutorial. Pangalawang hakbang is yung pagre-record na. So, recording proper. So, ngayon siguro, kung maikli lang, mga 3 minutes. Kung mahaba, mga 8 minutes. So, lagyan na natin 8 minutes. Okay? Yung pangatlo, since tatlo nga yung devices na ginagamit natin, or dalawang software at saka dalawang software sa isang PC at saka isang camera na external, kailangan mong i-harvest yan. So, ang harvest time, siguro mga 2 minutes. Kailangan mo silang lagay sa isang folder, lagyan ng label, etc. etc. Siyempre, sa Windows naman, di ba? May lag time pag malalaking files yung ginagamit nyo. So, yun yung tinatawag na harvest. Lagyan na natin 2 to 3 minutes. Tapos, since meron nga tayong camera, tapos ang output niya yung tinatawag na AVI na kailangan pang i-convert sa MPG or MPEG, meron tayong conversion. File encoding. So, kung 8 minutes yung recording, sabihin mo na rin 8 minutes yung conversion. Okay? So, yun yung step 4. Ang step 5, yung sync and trim, yung pinakita ni Rich kanina, yung tinatawag na clapper point, yung audio, at saka yung video. Kailangan yung buka ng bibig, sabay nung paglabas ng sound. Okay? Tapos yung before the clapper, at saka yung mga antics after the production, i-edit out mo yung first 10 seconds, at saka last 5 seconds. So, yun yung sync and trim. So, sabi mo ng sync and trim mga 10 minutes. Lalo na kung baguhan, medyo kakapain. Tapos yung pag-sync mismo, mano-mano pa, di ba? Wala pang technique. Yan ang fifth, no? Yung sixth, yung output na. Output as MPEG. Since na-convert, na-trim na synchronize na, i-output na, another 8 minutes yan. So, kung ano yung recording time, yun rin yung conversion time, ganun rin yung output time. Tapos, syempre, papanoorin nyo. Very, very important. So, viewing. So, lalabas yan. Estimate 3 plus 8, 11, plus 2, 13, plus 8, 21, plus 10, 31, plus 8, 39, okay, plus 8, 47. So, yan ang tinatawag natin na cycle time, production cycle time. Assuming, handa, assuming tama yung equipment, okay, magaling yung nag-e-edit, abutin tayo mga 47 minutes to make an 8-minute video. Okay? So, down the road, ang importante kasi is, kung mas mabilis yung makina natin, yung tinatawag na conversion, pwedeng bumilis yan. Yung output, pwede ring bumilis. Okay? So, ito, pwedeng mabawasan to kung mas mabilis yung makina. Ang ginagamit natin ngayon, dun sa mga demos, is yung tinatawag nating dual athlon.
Tapos meron tayong 4 gig na RAM. Yung memory na tinatawag. Okay? So, cycle time natin ngayon lumalabas, sabi mo ng 45-47 minutes. Step 1, ang pre-prod, 3 minutes yan. Yung recording proper, 8 minutes. Yung harvest, 2 minutes. Conversion, dahil AVI yung output ng camera papunta doon sa PC. Okay? 8 minutes yan. Yung sync and trim, 10 minutes. Yung output, okay, yung encoding mismo as final MPEG, 8 minutes. Tapos, syempre, papanoorin natin. So, yun yung final viewing, another 8 minutes. Okay? So, yun. 45 minutes, under 1 hour, meron na tayong 5, 6, 7, 8 minute na video. Kaya ba natin yan? Kayang-kaya, di ba?